Problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang. Naunsyaming trabaho sa abroad, aray, lagi na lang yan. Yan ang naisidulog po ng una nating complainant mula sa Balamban, si Buren. Hawak ang mga pangakong binitawan ng kanyang nakatransaksyon. Napapayag siyang magbayad kapalit umano ng isang magandang kinabukasan sa Europa. Dami. Naku, sa inyo rin yan eh. Dati sa Pola. Sa Europe, sir. Ngunit, subalit natapwat, masaklap. Sa halip na ginhawa, matinding sakit ng ulo po ang kanyang dinanas matapos ang nasabing transaksyon. Bakit? Para po sa dagdag na detalye, makausap po natin sa kabilang linya si Miss Frances Sarita, ang complainant po mula dyan sa Balamban sa Cebu. Magandang hapon po, Ma'am Frances. Hello po, sir. Magandang hapon po. Ayan, yes ma'am. Sige po, pakikwento po sa amin ang inyong masaklap na karanasan dyan sa gusto nyong pag-abroad at nang malaman po namin kung paano namin kayo matulungan. Bale, kasi, sir, nangyari po is 2 years ko po siyang Facebook friend. From Agusan po ata yung lugar niya. Tapos, nasa Europe na po siya. Hindi ko lang po alam kung saan banda sa Europe. Tapos yun po, pinangakuan niya po ako na makapagtrabaho po doon sa Europe. And then, kailangan ko po daw mag-down payment ng 60,000 pesos. Kasi nga po, yung ate niya daw po yung may-ari ng agency. Which is yung hard-earned agency daw yung pangalan. Hard Tapos earned? nitong Hard-earned ang agency. Opo. Hard earned. Ang ginamit, Opo, hard-earned money mo. Oo. Iyon naman saklap eh. Oo. Ma'am Okay, tapos Frances, yun- ibig sabihin, Opo. individual yung ka-deal ninyo dito, hindi yung agency mismo. Hindi, sir. Siya po bali kapatid po siya na may-ari ng agency. Pero Kapatid totoo ba, daw. agency Yun na hard nga earned? eh. Yan ang tanong. Oo. At saan po ba yung hard-earned agency matatagpuan, ma'am? Nasa po, sir? Sa Malati po. Hard to Oh, find yan. totoo meron- nga. Tapuntahan nyo sa Malate. May Oo. physical. Teka, napuntahan mo ba yung opisina na yon, Ma'am Frances? Hindi rin po, sir. Yung- Nito ko lang po nalaman na Oh. yung agency nila, ang dami po palang mga Oh, negative na comments doon. Aroy. At maraming reklamo. Ano ba ang pinangakong trabaho sa iyo, ma'am? At magkano naman daw ang sahod? At saan yon ang trabaho na yon? Yung ina-applyan ko po, sir, is factory worker po. Tapos Factory yung worker. pangakong sahod is mga around 90,000 po a month. Pesos, okay. Saan daw sa Europe, ma'am? Alam mo, ma'am, malaki po ang bayan namin sa Wala. Europe. Saan po kayo doon, ma'am? Isang barangay. Wala po siyang sinabing po, sir, na Yun lugar ang sa Europe. problema. Basta no? Europe po yung Basta Europe. Malaki ho ang Europe, ma'am, eh. Nako. Napakalaki. Oo. Oo nga. Kaya, imposible. Kasi dati po kasi, sir, kaya nainganyo ako. Kasi marami pong talagang nakaalis, sir. Marami po siyang pinupost sa Facebook na nakaalis. Mga taga-Sambuanga, taga-lugar din po nila. Dati kasi po, hindi daw po sila nanghihingi ng down payment. Oh, Kaso ba't nga lang, tapos nitong biglang huli lang nanghingi? daw po, Oo. madami na daw pong nag-back out. Kaya yung ate niya, galit na galit daw po. Tapos yun, pinapa-down na yung mga latest na aplikante. So, matanong ko lang, magkano ang Yun. nailabas Tama. mong pera Mm. para sa pag-apply nitong trabahong ito? 60,000 po. Nako, malaki. Hard-earned ah. money yun, sir. Hard- Hard Nakakalungkot isipin na with the advent of technology sa mga Facebook, sa mga Oo. balita, na naririnig natin yung maraming naloloko pagdating sa illegal recruitment, trafficking in persons, na kung saan meron naman kasi tayong ahensya ng gobyerno na pwede nating dulugan. Tama. Andyan ang Department of Migrant Workers, na kung Yes. saan lahat ng nakalista doon na subject for employment, pwede nyo pong lapitan para sigurado kayo na yung pinupuntahan nyo, talagang magbibigay ng trabaho. Tama po yun, ma'am. Yan nga po yung ko, ma'am, malaking pagkakamali po na nagtiwala po ako kaagad. Anyway, ma'am, ay matutulungan po kayo ng sumbong nyo action agad dyan sa inyo pong problema. Pero may Yun tanong po ako. talaga yung gusto ko, Ma'am, ma'am. At Ma'am saka po, Frances. yung Kanino nyo po pinadala ang Opo, pera? sir. At ano po ang pamamaraan ng ipinadala po ninyo o binigay po po, ninyo? sir, pinadala ko yung pera through ma'am po siya. Pero to sa resibo na
yung pinadalhan na receipt is hard-earned opportunities. Ba, may resibo. Hard-earned. Ano yun? Bank account po ng hard-earned. Tama po ba? Opo, sir. Oo, Parang ganun po. Kasi yun po yung nakasulat sa resibo, Corporate sir. account. Tsaka Mm. pinabutal-butal niya po yung 40,000 doon sa agency. Tapos yung 20,000 is doon mismo sa GCash na nag-recruit sa akin, which Ay. is si Jessa Reformina Ubada. Ayun. Kahit nasa abroad siya, no, nagumagana ang kanyang GCash account. Ang tanong, ma'am, kailan po kayo Yes po, nagbigay, kailan po kayo na-recruit, at kailan po yung pangakong kayo ay aalis na papunta doon sa amin sa Europe? Wala po siyang sinabing buwan kung ilang months yung tatagal. Basta ang sinabi niya po, mabilis na daw yung process. Ano raw? Tapos nag-apply ako Yung noong process, yung July process. po. July 2025. Oo, January na ngayon, ano, medyo walang kasiguruhan. Ano, kasi ang ang concern ko is baka mapaalis ka rin bukas, makalawa o sa susunod na linggo at nagrereklamo ka ngayon, ma'am. Oh. Oo. At saka Ano marami kasi, pa sir, marami pa din siyang kasama. Nag-back out na po. Yes po, ma'am. Marami po. Sobrang dami po namin. Ma'am, hindi Nakaano ninyo, din po, sir, kasi ma'am, hindi ninyo nag-back out na-refund? po ako. Hindi ninyo, Hindi po siya. August po ako kasi ako, sir, nagpapa-refund. Kasi nitong bago ko lang din nalaman na may test po pala ako sa suso ko po. Kaya So, nagpapa-refund ako kasi gagamitin ko sana yung pera. ayan, marami pa mga Okay. Oo. Ma'am, para isahan lang po ang pagbibigay natin ng solusyon dito, meron pa din daw gustong magsalita na kasamahan mo, no? Si Mr. Arnold Almedilla ng Surigao. Taga Surigao naman. Sige, marinig Ay. namin kayo, sir, para isang payo at Oo. isang proseso na po ang solusyon ang maibibigay. Go ahead, sir, Mr. Arnold Almedilla. Mayong hapon. Ma'am, sir, thank you po no sa time. Yung sa akin po, ma'am, nag-apply po ako noong May, Mm. May, at saka yung humingi po ko sa kanya ng mga documents, kaso sinabi lang niya sa akin na the process lang daw kami, at Trust saka the process. kung- Ganun lang talaga. yun Trust ang the sinabi niya sa akin. Okay. Just the Oh. Kasi Sir, gusto saan ko po- naman yung trabaho na ina-applyan nyo po? Saan po? At magkano po ang naibigay po ninyo, sir? 60,000 po, sir, kasi sa parada po yun sa Kasban. Oh. At Kasban. saka para mauna daw po ako kasi Para mauna sobrang sa dami pila. daw mga Oo. applicant. Oh, saan po, sir, saan po kayo supposedly pupunta, sir? Sa sa Europe daw po Europe niya. na naman. Doon talaga sa amin ang dami ng Oo. aplikante, no? baka sa Poland na naman yan. Hindi, Ako. So, sa madaling sabi, hindi po kayo natuloy. Ano? Oh. Hindi po ako natuloy, sir, kasi yung ate ko po, sir, nga nandun sa ibang bansa rin, nagpatulong ako sa kanya kasi naubusan ako ng pera papunta ng Maynila. Tapos, humingi si ate ng address at saka yung pangalan ng yung babae na in-applyan ko, binigay ko. Saka, nung tinanong siya, nagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin na, bakit mo binigay yung Facebook ko sa ate mo? Ang dami niyang tanong. Hindi ko gusto nung ganyan ng mga tao. Aba. Sabi ko sa kanya. Siya pa galit, ha? Siya pang galit, ha? Walang tanong, bawal magtanong, ha? Oo. Sige sir, meron po tayong ang resource person galing po sa Criminal Investigation and Detection Group, no? Sa ating Anti-Transnational Crimes Unit, si Lieutenant Wright Charmaine Laurenciana para magbigay ng mga hakbang kung anong mga dapat dalhin or paano magreklamo sa ating ATCU para po sa inyong problema, sir and ma'am. Yan. Lieutenant Laurenciana, Yes, ma'am. Good afternoon po good sa afternoon. lahat po ng ating viewers and mga nakikinig. Balik po dito po sa complainant po kay Ma'am Frances and kay Sir Arnold. Kung nandito po sila sa Manila, pwede po silang pumunta dito sa atin, sa CIDG-ATCU sa Camp Crave para po po sila ng kanilang reklamo, magdala lang po sila ng kanila pong mga ebidensya, gaya po ng screenshot po ng pag-uusap nila, resibo po ng padala na binayad po nila. Para po may process po natin yung
kanilang reklamo. Oh. Paano pag nasa Pero kung ano po, kung nando naman po sila sa kanilang mga probinsya, meron po tayong mga provincial field unit na pwede po nilang puntahan para po doon po sila makapag ano po ng kanilang reklamo. Ayun. Ayun. Si Balamban Cebu yata, si Ma'am Franz. Sarita, nasa Cebu po ba kayo? Yes po, ma'am. Oy, Oo. taga-Tate pala, no? Oo, meron tayo diyang CIDG sa Cebu. Pwede ko yung dyan dumulog. At kay Sir Arnold, meron din po tayong CIDG sa Surigao. Pwede din po kayo dyan dumulog para sa inyong reklamo. At gagabayan po kayo, bibigyan po kayo ng payo para kung paano magsampa ng kaukulang reklamo. So, Police Lieutenant Laurenciano, maaari bang kayo na ang makipag-connect sa ating mga complainants upang mabigyan sila ng tamang gabay sa pag-lodge ng kanilang mga reklamo? Yes, ma'am, pwede po. Bati nag-a-assist din naman po kami, ma'am, through online. Okay, Para po thank sa you. malalayo, ma-assist po namin po. Itanong lang ako, ito bang mga pangalan na inirereklamo at maging yung ahensyang nabanggit ay naimbestigahan nyo na ba o meron ng mga naunang complaint against this individual or agency? Sa ngayon, sir, wala po. Bago na naman po silang mga recruiter. Mga bagong sulpot. Mga bago. At siguro Oo. kailangan din natin i-inform ang DMW tungkol sa modus nito Yes. para magkaroon silang karampatang aksyon Aksyon. Oh. pagdating doon sa administrative na aspeto. Yun. Tama.